Alam mo ba yung pakiramdam na pagising mo sa umaga, parang may mali? Yung tipong hindi mo ma-point out kung ano pero ramdam ng katawan mo na may kulang. Ganun yung nangyari nung araw na yon. Akala ko, simpleng Monday lang. Gumising ako ng mga alas 8. Naghanap ng kape. Pero, tahimik ang paligid. As in, sobrang tahimik. Wala man lang boses ng kapitbahay kong laging sumisigaw sa anak niya. Wala ring ingay ng mga tricycle sa kanto. Wala. Ni manok sa kabilang bakuran. Deadma. Una, inisip ko baka brownout sa buong barangay. O baka may holiday na hindi ko alam. Pero, nung lumabas ako ng bahay para bumili sana ng pandesal, doon na ako kinabahan. Walang tao. As in, literal, wala. Sarado lahat ng tindahan. Wala ring dumadaan na sasakyan. Nilibot ko pa yung buong street namin. Kumakatok ako sa mga bahay. Sumisigaw ng, "Tao po? May tao po ba yan?" Pero wala. Parang ako lang ang naiwan. Sa unang araw, niloko ko pa yung sarili ko. Baka prank lang to. Baka reality show. Yung tipong lalabas si Kuya Will mula sa likod ng poste. Pero hanggang sa gabi, wala pa ring lumilitaw. Walang signal ng TV. Walang net. Wala kahit ano. Noong pangatlong araw, doon na ako umiyak. Pero alam mo kung anong weird? Sa gitna ng lahat ng iyak ko, bigla akong napatawa. Kasi ang hirap pala umiyak ng walang audience. Ang tahimik kasi. Parang sarili mo lang din ang makakarinig sa pagsigaw mo. Nakaka-echo sa loob ng utak. Pero sige lang, laban. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpakilala. Hello po, ang pangalan ko nga pala ay Luna. Medyo marunong magluto. Kahit pa itlog at noodles lang usually ang kayang ihain. Mahilig dati sa BTS. Pero dati lang yon. Kasi sa ngayon, wala na. Wala na silang lahat. 4 na araw matapos kong ma-realize na ako na lang talaga ang mag-isa sa mundong to, nagpaka-survivor mode na ako. Kumuha ako ng bike, nilibot ang buong syudad. Nagpunta ako sa mga grocery, sa malls. May power pa yung iba kasi automatic yung solar backup nila. Grabe. Akala ko sa movies lang nangyayari yung ganito. Pero ito, ako na to. Sa SM ako natulog for 3 nights straight kasi malamig, may kuryente, at unlimited snacks sa 7-Eleven. Pero kahit pala gaano ka-accessible ang lahat, hindi ibig sabihin nun ay masaya na. Nakakabaliw pala pag wala kang kausap. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko ang sarili ko. Sinulat ko ang bawat araw sa notebook. Tipong, Day 5, naglinis ako ng Forever 21. Ako ang bagong manager. O kaya naman, Day 7, sinubukan kong mag-drive. Medyo disaster pero at least buhay pa ako. Tapos, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. May mga gabi na parang may nakikinig. Alam mo yun, hindi siya takot na parang multo. Pero parang may presence. Isang beses nga, natulog ako sa rooftop ng hotel. Tapos pagising ko, may nakapatong na bulaklak sa tabi ng unan ko. Hindi rosas, hindi rin yun sunflower. Ibang klase eh. Parang kinulayan ng dilaw at asul sa isang petals lang. Akala ko hallucination lang. Gutom siguro o pagod. Pero nangyari ulit yun kinabukasan. This time, may prutas naman. Mukhang mansanes pero kulay pulat ginto. Sa takot, tinapon ko yun. Siyempre, baka alien o radioactive. Hello, ayoko namang maging mutant. Pero yun ang simula ng kakaibang routine ko. Every few days, may kung anong regalo sa paligid. Minsan sa ibabaw ng mesa ko. Minsan sa tapat ng pinto. At sa gabi, doon ko siya naririnig. Boses ng lalaki, malamig.
Parang hangin na may porma ng salita. Luna. Isa lang ang sinasabi niya. Paulit-ulit. Parang testing lang kung bibigay na ako. Hindi siya galit, hindi rin bastos. Pero may bigat yung pagkakabigas niya sa pangalan ko. Parang may paki. Simula nung unang beses ko siyang marinig, naging mas maingat na ako. Alam mo yung instinct ng pusa kapag alam niyang may bantay? Parang ganun. Hindi takot na takot pero alerto. Kahit natutulog ako, kalahating gising ang utak ko. Every time na may kaluskos, may aninong gumagalaw sa peripheral view ko. Napapalingon nga ako. Pero laging wala naman dun. Tahimik pa rin. Ako lang ang gumagalaw. Ako lang ang may tunog ng yapak sa tiles. Ako lang ang humihinga. Pero sa puso ko, pakiramdam ko ay hindi. Nagdesisyon akong bumalik sa theme park. May isang parte doon na hindi ko pa nabisita. Yung lumang bahay na parang haunted house. Noon pa man, kinikilabutan na ako sa lugar na yon. Pero ngayon, wala na akong choice. Mas natatakot na akong hindi alamin ang katotohanan kesa sa kung ano pa man ang nandun. Pagkapasok ko, amoy lumang kahoy, alikabok, at yung klase ng lamig na hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling. Nakalutang sa hangin yung pakiramdam na parang may nakatingin talaga sa'yo. At doon, sa gitna ng kwarto, may mesa. At sa ibabaw nito, isang bulaklak. Hindi siya basta-basta. Parang gawa sa liwanag at hindi petals. Bughaw at pilak ang kulay. Lumalaban sa dilim. Napahawak ako. Mainit-init. Buhay. At biglang, Luna. Yung boses, narinig ko ulit. Pero ngayon, mas malapit. Hindi na parang galing sa hangin. Galing siya sa likuran ko. Pumihit ako. Walang tao. Pero andun ang presensya. Hindi ko maipaliwanag eh. Parang alam ng balat ko na may lalaking nandyan. Hindi mo siya makita, pero nararamdaman mo yung bigat ng paningin niya sa'yo. Hindi masama, pero malalim. Parang kilala ka niya. Buong pagkatao ko. Hindi mo na kailangang matakot. Matagal na kitang pinapanood. Sabi niya. Napaatras ako. Sino ka? Walang sagot. Pero humakbang ako pabalik palabas ng bahay. Tumakbo ako palabas ng theme park. Mabilis. Halos mapatid nga ako sa sarili kong takot. At habang tumatakbo ako, hindi siya humabol. Hindi niya ako pinilit. Pero alam kong sinusundan pa rin niya ako. Hindi gamit ang mga paa. Iba ang paraan niya. Para siya ang hangin, ang lilim, ang paligid mismo. Sa gabing yon, hindi ako nakatulog. Nagkulong ako sa isang kwarto sa hotel. 3 kandado. Isang baseball bat sa gilid ng kama. At ilang bote ng beer na nakuha ko mula sa bar. Hindi ako lasing. Pero gusto ko lang kalmado ang loob ko. Kinabukasan, pagkagising ko, may sulat sa ilalim ng pinto. Sulit, 'di ba? Parang rom-com lang. Pero hindi. Kasi ang handwriting, hindi tao ang gumawa. Hindi pantay-pantay ang letra. Parang sinayaw lang ng hangin ang tinta sa papel. Sabi sa sulat, ang mundo mo ay hindi na sa'yo, Luna. Pero hindi ibig sabihin ay wala ka ng tahanan. Sa kabila ng dilim, may liwanag pa rin at hinihintay ka. Gusto ko sanang sunugin yung sulat pero hindi ko nagawa. Sa halip, sinama ko na lang siya sa journal ko. Ilang araw din akong hindi lumabas ng hotel. Nag-stock ako ng pagkain, nagbasa ng libro, nanood ng mga lumang DVD. Gusto kong kalimutan yung mga nakita ko, yung mga naramdaman ko. Pero kahit saan ako lumingon, kahit anong gawin ko, palaging naroon yung pakiramdam na may nagbabantay sa akin. Hanggang sa nagsimula siyang magsalita ulit. Hindi na sa likod, hindi na mula sa dilim.
kundi sa mga salamin. Oo, mga salamin. Una kong napansin sa CR ng mall. Habang naguhugas kasi ako ng kamay, napatingin ako sa salamin. At ang nakita ko, ako lang naman pero may narinig ako. Pagod ka na, Luna. Alam kong sinusubukan mong maging matatag. Pero hanggang kailan? Napaatras ako. Napasigaw. Pero wala pa ring ibang boses kundi siya. Hindi naman siya galit. Hindi rin nanghihimasok. Pero mapilit. Lagi niyang inuulit ang isang bagay. Sumama ka na lang sa akin. Hindi ko alam kung saan ang tinutukoy niyang sa kanya. Sa mundo ba nila? Huwag mong sabihing sa kaharian ng mga engkanto. Parang fairy tale lang, 'di ba? Pero paano mo aakalain na sa mundong wala ng tao, ang mga di makatao ang matitirang totoo? Matagal ko siyang hindi sinagot. Pero araw-araw siyang bumabalik. Sa bintana, sa tubig, sa salamin ng kotse. Minsan pa nga sa takip ng kaldero. Bumulong siya habang nagluluto ako. Luna. At unti-unti, sa pagitan ng katahimikan at pag-iisa, naging pamilyar ang tinig niya. Hindi na siya nakakakilabot. Hindi na ako tumatakbo. Minsan pa nga, napapailing na lang ako at sinasabing, "Ayan ka na naman." Isang gabi, nagluto ako ng adobo. Galing sa natagpuan kong karne sa freezer ng hotel restaurant. Habang naghahalo ako, sabi ko noon, "Kung totoo ka nga, baka gusto mong tumikim." Tahimik. Pero nang lumingon ako sa gilid, may umuusok na plato ng adobo sa may mesa. Hindi ako ang naglagay nun doon. Kinalibutan ako. Pero napangiti rin. Alright, sige. Sabayan mo ako pero wag mo akong kulitin. Walang sumagot. Pero parang nararamdaman kong umiti siya. Simula nung gabing yun, naging mas madalas ang presensya niya. Hindi na lang siya basta boses sa salamin. Minsan nakakaramdam ako ng parang hangin sa balikat ko habang nagbabasa. Minsan naman, may biglang humahawak sa buhok ko. Dahan-dahan, para bang kinukulot ito sa dulo. Hindi naman siya nakakatakot, hindi rin bastos. Para nga siyang batang makulit na hindi matahimik. At sa bawat araw, para bang lalo ko siyang nakikilala. Ang pangalan niya raw ay si Kael. Engkanto siya. As in, engkanto. Akala ko nga dati katang isip lang yung mga yon. Mga nilalang ng gubat, may kapangyarihan, hindi tumatanda, at kadalasang may tinatagong mundo. Pero totoo pala sila. At ang pinaka nakakagulat, matagal na raw nila tayong minamasdan. Lalo na ako. Bakit ako? Tanong ko minsan habang nagpapahangin ako sa rooftop. Dahil ikaw na lang ang natitira. Sagot niya, malamig ang boses pero parang may hinanakit. Eh di sana sinamahan mo na lang ako agad, hindi ba? Hindi yung ini-stalk mo pa ako dyan. Narinig ko siyang tumawa. Sinusubukan kitang unawain. Matigas ang loob mo. Matapang. Kakaiba ka sa inaasahan namin. Aba, thank you ha. Sabi ko, sabay higop ng kape. Pero kahit matapang ako, tao pa rin ako. Napapagod, nauubusan ng dahilan para gumising. Hindi siya agad sumagot. Pero sa mga sumunod na araw, napansin kong nag-iiba na ang paligid. Yung mga bulaklak sa garden ng area ng mall rooftop, biglang nabuhay kahit hindi ko dinidiligan. Yung mga ilaw na akala ko ay sira, biglang gumagana. May mga hayop na paminsan-minsang dumadapo sa balikid. Isang kulay asol na ibon na hindi ko pa nakita kahit sa libro. Isang pusang puti na parang may gintong balahibo. At si Kael, nag-umpisa nang magpakita. Hindi siya tao, pero hindi rin naman siya halimaw. Ang itsura niya ay parang nilikha ng kalikasan at bituin. Maitim ang buhok na parang usok. Maputi ang balat na parang transparent kapag nasinigan ng buwan.
At ang mga mata niya, ibang klase. May halong lungkot at liwanag. Hindi mo malaman kung aayaw ka sa kanya o lalapit. Pero ako, hindi ko mapigilan kundi tingnan siya palagi. Minsan, naiisip ko, sabi ko, habang magkausap kami isang gabi sa abandoned amusement park, na baka totoo nga ang lahat ng sinasabi sa mga kwento, na may ibang mundo, na may mga nilalang nakatabi lang natin pero hindi natin nakikita. Totoo lahat. At ngayon, isa ka na sa kakaunting nakakaalam. Pero matanong ko lang, bakit mo ba ako laging kinukulit, Axel? Dahil gusto kitang iligtas. Iligtas? Sa alin naman? Sa sarili mong pagkamatatag. Napatawa ako. Yun ba ang problema ko ngayon? Nang matatag ako? Hindi masama ang maging matatag, Luna. Pero may mga pagkakataon na kailangang aminin mo rin sa sarili mo na nag-iisa ka na lang at nasasaktan ka ron. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Kasi sa totoo lang, tama siya. Minsan, nagpapanggap kaming normal. Nagpiknik kami sa ibabaw ng skyscraper. Ako yung naghanda. Isang leftover pizza na pinainit ko sa oven ng mall. Siya naman, nagdala ng prutas na hindi ko alam kung saan nanggaling. Parang ubas na may asukal sa balat. Masarap, promise. Hindi ko alam kung safe pero buhay pa rin naman ako. So okay lang siguro. Habang kumakain kami, tinanong ko siya, ano bang meron sa mundo nyo? Payapa, tahimik, masagana. Walang gera, walang ingay, pero walang mga tao. Parang ang boring naman. Pero hindi ka mag-iisa doon. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya. Yung tipong simpleng ngiti lang pero parang may dalang pangakong hindi ko maintindihan. At simula noon, araw-araw na siyang nandyan. Laging sumusunod, laging nakabantay, laging nagtatanong, handa ka na bang sumama? At araw-araw din, isa lang ang sagot ko, hindi pa. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung ano pang hinihintay ko. Kasi wala naman akong ibang kasama dito. Lahat ng mall, hotel, kalsada, taniman, palengke, akin na lahat. Technically, wala nang mawawala sa akin. Pero may isang bagay pa rin akong kinakapitan. Hindi ko alam kung ano yun pero baka prinsipyo, baka takot, o baka huling hibla ng pagiging tao ko. Kasi alam ko na sa oras na sumama ako sa kanya, tapos na ang lumang mundo. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung yung sinasabi kong hindi pa ako handa ay dahil matapang ako. O baka ayaw ko lang aminin na sa wakas ay may gusto na ulit akong makasama. At ang nakakatakot doon, baka hindi na ako basta nag-iisa. Baka may mahal na ako. Lumipas ang mga linggo, iba na ang takbo ng araw ko. Dati, gigising lang ako. Kakain, lilibot, magjo-journal, manonood ng pelikula, tapos matutulog ulit. Paulit-ulit lang. Pero ngayon, may routines na kami ni Kael. Sa umaga, tatawagin niya ako mula sa terrace habang nagkakape ako. Minsan invisible pa rin siya. Minsan naman, biglang sumusulpot na lang na parang usok na naging tao. Isang beses nga, muntik ko na siyang masabuyan ng mainit na kape dahil nagulat ako. Tumawa lang siya. Sabi ko sa kanya nun, next time, mag-doorbell ka naman. At ang sagot niya, wala kaming ganun sa mundo namin. Pero pwede akong gumawa para sa'yo. Ewan ko ba? Ang kulit-kulit niya. Pero sweet. At habang tumatagal, hindi ko na talaga siya kayang hindi hanapin. Pumunta kami minsan sa isang botanical garden.
Hindi ko na maalala kung anong pangalan ng lugar. Pero puro dahon at tanim. Noon, parang gubat ng lungsod. Pero ngayon, parang enchanted forest na. Dahil kay Kael. Habang naglalakad kami, hawak niya yung isang lumang payong na nakuha sa department store. Wala namang araw nun pero gusto niyang hawakan to kasi daw, cute tingnan sa mga pelikula ng tao. Sabi ko, para siyang batang walang muwang. Ngumiti lang siya. Tapos bigla siyang nagsalita habang nakatitig sa mga halamang nabuhay ulit sa paligid namin. Alam mo, Luna, binuhay ko lahat ng to para sa'yo. Napahinto ako. Bakit? Tanong ko, bagamat alam ko na ang sagot. Gusto ko pa rin kasing marinig mula sa kanya yon. Dahil ito ang mundo mo, at ayaw kong isipin mong patay na to. Napatingin ako sa paligid. Sa mga bulaklak na umiilaw sa dapit hapon. Sa mga dahong nagliliparan, kahit walang hangin. Sa mga damong sumasabay sa hakbang namin. Pero Kael, lahat ng to gawa mo. Hindi ito yung mundo kung saan ako nabuhay. Peke lang to. Umiling siya. Hindi. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay lahat ulit. Tahimik ako noon. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Parang tao. Wala na yung lamig ng engkanto. At alam ko na sa puntong yon, kaya ko nang tanungin ang sarili ko ng totoo. Talaga bang gusto ko pang manatili sa mundong ito dahil mahal ko to o dahil nandito si Kael? Kinagabihan, umuwi ako sa pinili kong bahay. Isang condo unit sa taas ng isang gusali na may magandang tanawin ng lungsod. Ipinaglalaban ko pa rin ang ideya ng pagiging normal. Kahit obvious naman wala na talaga ang dati kong mundo. May taniman ako ng talbos, kamatis, at sili sa balcony. Nagluto ako ng sinigang gamit ang mga leftover items sa grocery. Nilagyan ko ng maasim na prutas na hindi ko pa rin matukoy. Pero sabi naman ni Kael, ligtas daw yon. Masarap nga naman. At habang kumakain ako, dumating siya. Tulad ng dati, bigla na lang lumitaw. Tahimik kaming kumain. Nang matapos ako, umupo ako sa sofa. Siya sa sahig, nakasandal sa dingding. Alam mo, ang dami ko nang nawala. Pero napansin mo ba, marami rin akong natutunan. Katulad ng kung gaano ako katatag. Akala ko dati, kailangan ko palagi ng kasama. Pero ngayon, napatunayan kong kaya ko. Kayang-kaya. Pero kaya mo ba habang buhay? Yung tanong niya, tumama sa loob ko. Hindi ko yun sinagot. Umiling lang ako. Dahan-dahan. Kael, kung sasama ako sa'yo, ano ang mangyayari sa akin? Hindi ka mamamatay. Pero hindi ka na rin magiging ganap na tao. Magiging bahagi ka ng mundo namin. Maaaring magbago ang anyo mo. Maaaring mas humaba ang buhay mo. Maraming maaaring mangyari. Pero isang bagay ang sigurado. Ano yun? Hinding-hindi ka na magiging mag-isa. Noong gabing yon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng tanong. Dati, wala akong iniisip kundi paano mabubuhay sa isang mundong patay na. Pero ngayon, may pagpipilian na ako. May bagong simula. Isang mundo na hindi ko kilala. Pero may taong nandoon. Handang sabayan ako. Ay oo nga pala. Hindi pala tao. Kundi isang engkanto. Kinuha ko ang journal ko. Sumulat ulit. Lahat ng iniisip ko, tinapon ko sa papel. Sa dami ng araw na ako lang, nakalimutan ko kung anong pakiramdam ng may mag-aalala sa'yo. Si Kael, kahit hindi ko siya pinapansin, andyan siya. Kahit tinatanggihan ko siya, bumabalik pa rin. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nananakot. Pero ramdam ko,
Hinihintay niya ako. Ang tanong, hanggang kailan ko kayang ipagpaliban ang pagkakataong ito? Isinara ko ang journal. Tumayo ako. Tumingin sa salamin. At sa likod ko, nandun si Kael. Ngumiti siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tinawag na multo, o engkanto, o nilalang. Tinawag ko siya bilang siya. Kael, pwede ka bang manatili muna rito? Dito, sa tabi ko. Tumango lang siya. Walang salita. Pero yung mga mata niya, parang sumigaw ng tuwa. At doon ko napagtanto. Hindi ko pa sinasabi kung sasama ako pero heto na ako. Pinapapasok ko na siya sa tahanan ko, sa buhay ko, at sa puso kong matagal nang nanahimik. Hindi na siya umalis ng gabing yon. Tahimik lang kaming magkatabi. Hindi kami nag-uusap, pero ramdam ko ang presensya niya. Hindi tulad ng dati na parang usok lang o aninong sumusulpot kung kailan niya gusto. Ngayon, parang mas totoo na siya. Nakahiga ako sa kama habang siya ay nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa gabi, sa mga ilaw ng syudad na ako na lang ang gumagamit. Hindi ka ba natutulog? Tanong ko. Tulog na ang mundo, kaya ako ang gising. Nagpantig ang puso ko sa sinabi niyang yon. Ang lalim, ang lungkot. Pero sa halip na maawa ako, mas lalo akong nahulog. Simula noon, naging mas madalas na kaming magkasama. Hindi na ako nagtatago. Hindi na rin ako nagpapanggap na hindi ko siya inaabangan. Ginagawa ko pa rin ang mga dati kong routine. Naglalaba, nagluluto, nagtatanim, nagbabasa ng libro, nanonood ng pelikula sa lumang flat screen. Pero ngayon, may katabi na ako, si Kael. At habang lumilipas ang mga araw, parang hindi na sapat yung simpleng presensya lang niya. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang makasama ng buo. Gusto ko siyang mahalin. At maramdaman kung mahal niya rin ba ako. Pero isang gabi, habang magkausap kami sa ilalim ng buwan, binasag niya ang katahimikan. Luna, ilang araw na lang. Kailangan mo nang magpasya. Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit? Anong meron? Ang mundo ng mga tao, tuluyan ang magsasara sa amin. Ang mga engkanto ay hindi pwedeng manatili dito ng matagal. May hangganan ng pagitan ng dalawang daigdig. At ang hangganang yun, nagsasara na. Parang may humigop na hangin sa dibdib ko. At pag di ako sumama, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Hindi na kita mababalikan. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung posibilidad na mawala siya o yung katotohanang ako lang ulit ang matitira. Niyakap ko ang sarili ko. Lumapit siya. Umupo sa harapan ko. Luna, hindi ko sinasabi to para pilitin ka. Alam kong matapang ka. Alam kong may dahilan ka kung bakit ka nananatili. Pero gusto kong malaman mo na kahit mag-isa ka na lang, hindi mo kailangang mabuhay ng mag-isa. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Kael, akala ko dati, sanay na ako. Sanay na akong mag-isa. Na ako lang ang natira. Na sapat na yung mga ginagawa ko para lang may sense yung mga araw. Pero totoo pala, Kael. Napapagod din pala talaga ako. Napapagod akong magpanggap na okay lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit pa rin. Parang sa isang tunay na tao. Alam kong hindi mo to hiningi. Pero andito ako. At gusto kitang alagaan. Gusto kitang ipagluto. Gusto kitang pakinggan kapag kinikwento mo
kung paanong sinubukan mong gumawa ng pancake gamit ang 3 taon ng expired ng baking powder. Tumawa siya. Mahina. Gusto kitang makita habang natutulog. Habang tumatawa. Habang buhay. Kael, sumama ka sa akin. Hindi para takasan ng mundong to, kundi para magsimula ng panibagong mundo. Tayong dalawa. Isang bagong tahanan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala si Kael sa tabi ko. Parang nananadya. Gusto niya siguro akong bigyan ng espasyo para mag-isip. Lumibot ako sa syudad. Tinahak ko yung mga lugar na dati kong pinupuntahan. Yung lumang coffee shop kung saan ako laging tumatambay bago pa ang lahat ng to. Yung maliit na bookstore sa kanto. Yung sinihang may sirang upuan sa gitna, pero palaging puno nung may mga tao pa. Lahat ngayon, tahimik. Malinis. Walang galaw. Para silang mga istoryang natigil. Tapos, dumaan ako sa parke. May swing doon. Naupo ako. At doon ako umiyak. Nang matagal. Lahat ng lungkot, takot, panghihinayang. Hindi dahil sa mundo, kundi dahil sa sarili ko. Na kahit gaano katapang ako, tao pa rin ako. At sa bandang dulo, gusto ko pa rin ng may kasama. At sa likod ng luha ko, biglang humaplos ang hangin sa pisngi ko. Mainit. Pamilyar. Kael. Bulong ko. Pagharap ko, andun siya. Hindi na siya ulap o anino. Buo siya. Nakatayo sa gitna ng liwanag ng dapit hapon. Ngumiti siya. At ang unang tanong niya, handa ka na ba? Tinignan ko siya. Huminga ako ng malalim. Tumayo ako mula sa swing. Lumapit ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, walang hindi pa sa bibig ko. Hindi pa ako nagsasalita pero ramdam ko nang narinig niya ang sagot ko. Dahil ang mga mata niya, nagniningning. At ang kamay niyang inabot sa akin, hindi ko na tinanggihan. Hindi ko alam kung paano niya ginawa pero sa oras na magdikit ang kamay namin, parang may pintuan na nabuksan. Hindi literal na pinto ha, parang hangin na umiikot sa paligid namin. Umiikot, umiinit, pero hindi masakit. Para kaming tinatangay sa isang alon. Hindi ng tubig, kundi ng liwanag. Pumikit ka lang. Bulong ni Kael. At pagdilat ko, ibang mundo na ang nasa harapan ko. Hindi ko agad maipaliwanag. Pero ang una kong napansin, ang langit. Hindi asul, hindi rin itim, kundi parang hating gabi na may gumagalaw ng mga bituin. Yung mga halaman, parang gawa sa kristal pero buhay. Ang hangin, amoy lupa at prutas. At may mga liwanag sa bawat hakbang. Para akong lumulutang kahit nakatapak lang sa damo. Tumingin ako kay Kael. Para siyang ibang anyo niya. Mas kumikinang. Mas buo. Pero pareho pa rin yung mga mata. Yung mga matang unang tumingin sa akin sa likod ng salamin. Mga matang hindi nawala sa lahat ng araw ng pag-iisa ko. Luna. Maligayang pagdating sa tahanan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maiyak. Pero ang totoo, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. May mga nilalang na lumapit sa amin. Parang mga tao rin. May katawan, mukha, mata. Pero mas mahaba ang buhok. Mas pino ang kilos. At parang may sariling music sa bawat galaw nila. Tinanggap nila ako. Walang tanong, walang duda. Para bang alam nilang darating ako. Nagpatuloy ang mga araw. Masasabi kong naging normal ang lahat, kung may normal man sa isang engkantadong mundo. Natuto akong alagaan ang mga halamang nagsasalita. Oo, may ganon. Natuto akong sumayaw sa hangin kasama ang mga nilalang na tinatawag na lumere.
At higit sa lahat, natuto akong maniwala ulit sa pagmamahal. Si Kael, araw-araw niya akong pinapahalagahan. Hindi siya nawawala. Kahit minsan, tahimik kami. Ramdam ko pa rin ang presensya niya. Hindi ko na kailangang tanungin kung mahal niya ako. Dahil sa bawat pagkilos niya, alam ko na. Hanggang isang araw, habang nasa gilid kami ng isang ilog na kumikislap sa dilim, umupo siya sa tabi ko. May gusto akong ibigay sa'yo. Sabi niya. Inilabas niya ang isang maliit na sisidlan. Parang kristal na may ilaw sa loob. Iniabot niya ito sa akin. Ano to? Parte ng buhay ko. Ng sarili ko. Simula ngayong tinanggap mo na ako. Gusto kong buuin ng tayo. Napaluha ako. Kasi alam kong hindi na lang ito basta pagsasama. Ito na ang bagong yugto. Isang bagong pamilya. Pagkatapos ng ilang buwan, tuluyang nagbago ang anyo ko. Hindi ko alam kung dahil sa kapangyarihan o dahil sa pagmamahal. Mas naging matatag ako. Mas naging malinaw ang paningin ko. At mas naramdaman kong may layunin na ulit ang bawat araw. Dumating ang araw na isinilang ang aming anak. Isang batang babae na may mga matang tulad ng kay Kael. Pero may balat at puso na sa akin nakuha. Si Eliara, ang unang nilalang na pinagsama ng dugo ng tao at ng engkanto. Sa gabing yon, habang hawak ko ang maliit naming anak, napatingin ako sa langit. At bigla kong naalala ang sarili ko noon. Yung unang araw ng katahimikan. Yung takot, yung pagod, yung pagkaubos. At ngayon, hindi na ako nag-iisa. Hindi ko na kailangang magtago sa likod ng tapang. Hindi ko na kailangang tanungin kung kaya ko pa ba. Kasi ngayon, may kasama na ako. May tahanan. At may panibagong simula. Sa huling pahina ng journal ko, nagsulat ako. Hindi ko alam kung may ibang makakabasa pa ng mga sulat kong to. Pero kung sakaling meron, kung sakaling may isa pang nilalang na maiwan at magtanong kung may pag-asa pa, ang sagot ay oo. Ang pag-ibig ay hindi mawawala. Nagtatago lang sila minsan. At ang mga puso, kahit ilang ulit pang mabiyak, may paraan pa rin para mabuo. Ang pangalan ko ay si Luna. Ako ang huling tao. At ako rin ang unang ina ng bagong lahi. Ang simula ng mundong may kapayapaan, liwanag, at pagmamahal. At sa mundong ito, kasama si Kael, ay hindi ko na kailangang lumabang mag-isa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Hanggang sa muli po. Have a nice day!